Ang tamang pagpili ng pagkain sa gabi ay mahalaga para sa kalusugan ng mga matatanda. Sa edad na 60 pataas, bumabagal ang metabolismo, mas nagiging sensitibo ang sistemang panunaw, at tumataas ang panganib sa alta presyon, stroke, at sakit sa puso. Ipinapakita ng mga pag-aaral na may ilang uri ng pagkain na hindi angkop kainin bago matulog dahil maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto habang natutulog. Kabilang ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, acid reflux, o pagkagising dahil sa pananakit ng dibdib. Sa video na ito, ilalahad namin ang pagkain na dapat iwasan ng mga senior sa gabi upang makaiwas sa komplikasyon at mapanatili ang maayos na kalusugan habang natutulog. 1. Mataas sa asukal refined sugars. Ang mga pagkaing mataas sa refined sugar tulad ng cake, donut, matatamis na biskwit, at soft drinks ay karaniwang bahagi ng merienda o panghimagas sa gabi. Gayunpaman, para sa mga senior na may edad 60 pataas, ang konsumo ng mga pagkaing ito bago matulog ay maaaring makaapekto sa kalidad ng pagtulog at sa kabuuang kalusugan ng metabolic system. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Columbia University Irving Medical Center noong 2019, ang mataas na glycemic index ng pagkain sa gabi ay may malinaw na ugnayan sa insomnia, partikular sa mga matatanda. Natuklasan na ang mga kababaihang postmenopausal na kumonsumo ng pagkain na may mataas na glycemic load ay mas malamang makaranas ng disrupted sleep kumpara sa mga taong may balanseng sugar intake. Ang labis na asukal ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood glucose na sinusundan ng mabilis na pagbaba, na maaaring mag-trigger ng adrenaline release at magdulot ng paggising sa gitna ng gabi. Bukod pa rito, sa mga senior na may diabetes or insulin resistance, ang pagkonsumo ng simple sugars bago matulog ay maaaring humantong sa nocturnal hypoglycemia. Ayon sa American Diabetes Association ADA 2020, ang hypoglycemia habang natutulog ay isang kilalang panganib sa mga matatandang may type 2 diabetes na maaaring magpakita bilang labis na pagpapawis, mabilis na tibok ng puso, o hindi maipaliwanag na pagkagising. Ang mga sintomas na ito ay hindi lamang nakakagambala sa pagtulog, kundi maaari ring magdulot ng cardiac stress, lalo na sa mga may kasaysayan ng sakit sa puso. Dagdag pa rito, ang mga pagkaing mataas sa asukal ay nakakaapekto rin sa gut microbiota. Ayon sa isang review article mula sa Nutrients Journal 2021, ang labis na simple sugars ay nagpapababa ng bilang ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka, na may direktang ugnayan sa mahinang kalidad ng pagtulog at cognitive decline sa mga matatanda. Dahil dito, inirerekomenda na iwasan ng mga senior ang anumang pagkain o inumin na mataas sa refined sugar, lalo na sa loob ng 2 hanggang 3 oras bago matulog. Sa halip, mas mainam na pumili ng mga pagkaing may mababang glycemic index gaya ng plain yogurt na walang asukal, oats, o saging. Kung kinakailangang magmerienda, sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang tamis sa gabi, nababawasan ang panganib ng blood sugar fluctuations, sleep disturbance, at cardiovascular strain, mga salik na kritikal sa pangangalaga ng kalusugan ng mga taong nasa senior age group. 2. Maalat na pagkain, high-sodium foods. Ang sobrang asin sa pagkain ay isang kilalang salik na nagpapalala ng alta presyon, isang kondisyon na karaniwan sa mga taong may edad 60 pataas. Kabilang sa mga pagkaing mataas sa sodium na madalas kainin sa gabi ay instant noodles, chips, tuyo, daing, tocino, at processed meats tulad ng ham at hotdog.
Bagamat ito'y madaling ihain at may malakas na lasa, may kaakibat itong panganib sa kalusugan ng senior kapag kinain sa gabi. Ayon sa World Health Organization WHO, 2021, ang pang-araw-araw na limitasyon ng sodium intake para sa mga matatanda ay 12 gramo lamang katumbas ng 20 gramo ng asin. Ngunit maraming processed food ay lumalampas na sa halagang ito sa isang kainan pa lamang. Ang sobrang sodium ay hindi agad naalis sa katawan ng mga matatanda dahil bumabagal ang kidney function habang tumatanda. Ayon sa National Institute on Aging 2020, sa konteksto ng pagkain sa gabi, ang sodium ay may partikular na epekto. Ipinakita ng isang pag-aaral mula sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2017 na ang sobrang sodium intake bago matulog ay nagdudulot ng fragmented sleep dahil sa nocturia madalas na pag-ihi sa gabi at fluid retention na maaaring magdulot ng hypertension o pagtaas ng presyon ng dugo habang natutulog. Ito ay delikado para sa mga senior na may congestive heart failure, chronic kidney disease, o history ng stroke. Bukod dito, ang fluid retention na dulot ng sodium ay maaaring magdulot ng swelling sa paa at lower extremities sa umaga. At sa ilang kaso, maaaring humantong sa pulmonary congestion na isang emerhensyang medikal, ayon sa American Heart Association AHA. 2019, ang sodium-induced fluid overload sa gabi ay isa sa mga hindi agad napapansing dahilan ng paglala ng heart failure symptoms sa mga matatanda. Hindi rin ligtas ang madalas na pag-inom ng mga low-fat instant noodles o instant soup sa gabi. Dahil marami sa mga ito ay may sodium content na umaabot sa 800 down 1200 mmol bawat serving, kahit pa ito'y tinatawag na light o healthy variant. Dahil dito, mainam para sa mga senior na iwasan ang mga maaalat na pagkain bago matulog, lalo na ang mga instant or processed food. Sa halip, maaaring piliin ang mga lutong bahay na pagkain na may balanseng lasa at mas kaunting asin. Ang paggamit ng herbs tulad ng bawang, luya, o dahon ng laurel ay alternatibong paraan upang mapalasa ang pagkain nang hindi umaasa sa asin. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay sa sodium intake, partikular sa gabi, makatutulong ito upang mapanatili ang normal na presyon ng dugo, mapabuti ang tulog, at maiwasan ang hindi kinakailangang pagbisita sa emergency room. 3 processed meats: tocino, ham, longanisa, hotdog. Ang mga processed meat products tulad ng tocino, ham, longanisa, hotdog, at iba pang cured meat ay karaniwang bahagi ng hapunan o merienda ng maraming Pilipino. Gayunpaman, para sa mga senior na nasa edad 60 pataas, ang regular na pagkain ng mga ganitong uri ng karne, lalo na sa gabi, ay may potensyal na epekto sa kalusugan na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ayon sa World Cancer Research Fund, WCRF, 2020, ang processed meats ay iniuugnay sa mas mataas na panganib ng colorectal cancer at cardiovascular diseases. Ito ay dahil sa taglay nilang sodium, saturated fat, at mga preservative tulad ng nitrates at nitrites. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang nagpapatagal sa shelf life ng produkto, kundi maaari ring magdulot ng oxidative stress sa katawan. Para sa mga senior, isa sa pangunahing issue ay ang epekto ng processed meats sa sistema ng pagtunaw at presyon ng dugo, lalo na sa gabi. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2019, ang pagkain ng high-fat, high-sodium meat sa gabi ay nagpapabagal sa gastric emptying. Ibig sabihin, mas mabagal ang paggalaw ng pagkain palabas ng tiyan. Ito'y maaaring magdulot ng pakiramdam ng kabigatan sa sikmura,
Acid reflux o hindi komportableng pagtulog. Ang isa pang concern ay ang epekto sa blood pressure. Sa isang pagsusuri ng Hypertension Journal 2021, natuklasan na ang frequent consumption ng processed meats ay may ugnayan sa systolic at diastolic hypertension, lalo na sa mga taong may metabolic syndrome, isang kondisyon na karaniwang nararanasan ng mga matatanda. Kapag kinain sa gabi, ang sodium load mula sa processed meat ay maaaring magdulot ng fluid retention at nocturnal hypertension na kadalasang hindi napapansin, ngunit maaaring mag-trigger ng stroke habang natutulog. Hindi rin dapat balewalain ang epekto ng mga preservative. Ang nitrites, kapag pinroseso ng tiyan, ay maaaring maging nitrosamines, compounds na itinuturing na carcinogenic. Bagamat hindi agarang epekto ito, ang chronic exposure ay isang pangmatagalang panganib, lalo na sa mga may mahinang kidney function. Para sa mga senior na may acid reflux o gastroesophageal reflux disease, GERD, ang saturated fat sa mga processed meats ay maaaring magpahina sa lower esophageal sphincter, na siyang humahadlang sa pag-akyat ng asido mula sa tiyan. Kapag humina ito, mas mataas ang tiyansa ng heartburn, ubo sa gabi, o biglaang paggising dahil sa pagsakit ng dibdib. Dahil dito, mainam na iwasan ang pagkain ng tosino, longganisa, at iba pang processed meats sa hapunan o late-night snack. Kung nais pa rin ng karne sa gabi, maaaring piliin ang lean meat tulad ng inihaw na manok, walang balat o isda gaya ng tilapia, na mas madaling tunawin at mas mababa sa sodium. Sa huli, ang pagbabawas ng processed meat consumption sa gabi ay makatutulong sa mas maayos na pagtulog, mas mababang blood pressure, at mas ligtas na sistemang panunaw na lahat ay kritikal sa kalusugan at kaginhawaan ng mga matatanda. 4. Kape at ngawinming may caffeine. Ang caffeine ay isang stimulant na karaniwang matatagpuan sa kape, tsa, tsokolate, at ilang inuming may soda o energy drink. Bagamat maaaring makatulong ito sa pagpukaw ng isipan sa umaga, hindi ito inirerekomenda sa gabi, lalo na para sa mga senior na may edad 60 pataas. Ang metabolismo ng caffeine ay bumabagal habang tumatanda, na nangangahulugang mas tumatagal ito sa katawan ng matatanda kumpara sa mga mas bata. Ayon sa Sleep Medicine Reviews 2017, ang half-life ng caffeine sa isang malusog na adulto ay humigit kumulang 5 oras. Ngunit sa mga matatanda, maaari itong umabot ng 7 hanggang 9 na oras o higit pa, depende sa liver function at kasaysayan ng paggamit. Ibig sabihin, ang isang tasa ng kape na ininom sa hapon ay maaari pa ring aktibo sa katawan hanggang hating gabi, sapat upang makaapekto sa kalidad ng tulog. Sa isang pag-aaral na inilathala ng Journal of Clinical Sleep Medicine 2013, natuklasan na kahit ang pag-inom ng caffeine 6 oras bago matulog ay may negatibong epekto sa kabuuang haba at lalim ng pagtulog. Sa mga senior na karaniwang may maikling sleep cycles at mas madalas magising sa gabi, ang caffeine intake sa gabi ay maaaring magpalala ng insomnia, fragmented sleep, o kahit ng hindi regular na tibok ng puso arrhythmia. Hindi lang kape ang dapat iwasan. Ayon sa datos ng National Sleep Foundation 2020, maraming matatanda ang hindi nakakaalam na may caffeine din ang ilang herbal tea blends, tsokolat, lalo na dark chocolate, at over-the-counter na gamot para sa sipon at pananakit ng ulo. Kapag ito'y kinonsumo sa gabi, ang pinagsamang epekto ng caffeine mula sa iba't ibang sources ay maaaring hindi agad maramdaman, ngunit nagkakaroon ng impluwensiya sa nervous system,
Bukod sa problema sa pagtulog, may epekto rin ang caffeine sa cardiovascular system. Ayon sa American Journal of Hypertension 2016, ang mga senior na sensitibo sa caffeine ay maaaring makaranas ng transient increase sa blood pressure at heart rate. Sa mga may pre-existing heart conditions gaya ng atrial fibrillation o hypertension, ang epekto ng caffeine sa gabi ay hindi dapat isantabi. Upang maiwasan ang mga epekto ng caffeine sa gabi, inirerekomenda na ang mga senior ay umiwas sa lahat ng caffeinated drinks at pagkain mula bandang hapon mga 2 p.m. hanggang gabi. Sa halip, maaring uminom ng caffeine-free herbal tea gaya ng chamomile o ginger tea o simpleng maligamgam na tubig bago matulog. Ang pagkakaroon ng malalim at tuloy-tuloy na pagtulog ay mahalaga sa memorya, immune function, at overall na paggaling ng katawan, mga aspeto ng kalusugan na lalo ng kritikal sa edad na 60 pataas. Ang simpleng pag-iiwas sa caffeine sa gabi ay isang konkretong hakbang tungo sa mas maayos na tulog at mas ligtas na kalusugan. 5. Chocolate. Ang tsokolate ay isa sa mga pagkaing madalas ikinokonsumo bilang panghimagas o merienda, lalo na sa gabi. Ngunit para sa mga senior na may edad 60 pataas, ang pagkain ng tsokolate sa gabi ay may mga implikasyong dapat isaalang-alang, lalo na sa aspeto ng pagtulog, kalusugan ng puso, at digestive system. Ang pangunahing sangkap sa tsokolate na nagdudulot ng epekto sa katawan ay ang caffeine at theobromine, dalawang stimulant na natural na matatagpuan sa cocoa. Bagamat ang dami ng caffeine sa tsokolate ay mas mababa kumpara sa kape, sapat na ito upang makaapekto sa mga matatandang may mabagal na caffeine metabolism. Ayon sa Sleep Health Journal 2019, ang kahit maliit na halaga ng caffeine gaya ng 20-40 mg na karaniwang laman ng isang pirasong dark chocolate ay maaaring makabawas sa kabuuang sleep duration sa mga matatanda. Bukod sa caffeine, ang theobromine ay isang compound na may stimulating effect sa nervous system at cardiac muscle. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Frontiers in Pharmacology 2017, ang theobromine ay maaaring magpabilis ng tibok ng puso, tachycardia, at magdulot ng palpitations sa mga sensitibong individual. Partikular na delikado para sa mga may kasaysayan ng arrhythmia o iba pang kondisyon sa puso. Dagdag pa rito, ang tsokolate ay may natural na fat content na maaaring mag-trigger ng acid reflux kapag kinain bago matulog. Sa mga senior na may gastroesophageal reflux disease GERD, ang pagkain ng matabang at matamis na tsokolate sa gabi ay nagpapahina sa lower esophageal sphincter, ang kalamnan na pumipigil sa pag-akyat ng asido mula sa tiyan. Ayon sa Cleveland Clinic 2020, ang tsokolat ay isa sa mga pinakakaraniwang pagkain na nagpapalala ng GERD symptoms, tulad ng pananakit ng dibdib at heartburn sa gabi. Hindi rin dapat ipagwalang bahala ang asukal na taglay ng karamihan sa mga komersyal na tsokolate. Ayon sa Nutrients Journal 2021, ang pagkain ng sugar-rich snacks bago matulog ay may kaugnayan sa poor sleep quality at fragmented sleep pattern sa mga matatanda. Ito'y nagiging sanhi ng biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar, na maaaring magdulot ng paggising sa kalagitnaan ng gabi o sobrang pagkapagod pagbangon sa umaga. Kung hindi maiiwasan ang pagnanais sa tsokolate, inirerekomenda ng mga nutrisyonista na piliin ang unsweetened dark chocolate at kainin ito sa hapon o umaga, hindi sa gabi. Mas makabubuti rin kung limitahan ang dami nito sa isang maliit na piraso, less than 20 grams. At iwasan ang mga tsokolateng may karagdagang sangkap
tulad ng caramel o cream fillings na lalong nagpapataas ng fat at sugar content. Sa kabuuan, ang simpleng pag-iwas sa tsokolate sa gabi ay makatutulong upang maiwasan ang hindi inaasahang palpitations, reflux episodes, at sleep disturbance, tatlong problemang karaniwan ngunit mapanganib sa mga senior. Ang pagpili ng tamang oras at uri ng pagkain ay mahalagang bahagi ng preventive care para sa mas maayos at ligtas na pagtanda. 6. Maanghang na pagkain, spicy foods. Ang mga pagkaing maanghang tulad ng laing, Bicol Express, sile, o anumang may halong chili sauce ay maaaring magdagdag ng lasa at init sa hapagkainan. Gayunpaman, para sa mga senior na may edad 60 pataas, ang pagkain ng maanghang na pagkain sa gabi ay hindi inirerekomenda, lalo na kung may kasaysayan ng problema sa tiyan o pagtulog. Isa sa mga pangunahing epekto ng maanghang na pagkain ay ang pagtataas ng produksyon ng stomach acid. Ayon sa American Journal of Gastroenterology 2016, ang capsaicin, ang pangunahing compound na nagpapang-init sa sili, ay nagpapasigla ng gastric acid secretion. Sa mga matatandang may gastroesophageal reflux disease GERD, o mahina na ang esophageal sphincter, ito ay nagdudulot ng mas mataas na posibilidad ng acid reflux, heartburn, o pananakit ng dibdib habang natutulog. Ang pagsisinok, iritasyon sa lalamunan, at pag-ubo sa gabi ay ilan pa sa mga sintomas ng silent reflux na madalas hindi agad napapansin. Ayon sa Cleveland Clinic 2020, ang mga sintomas ng GERD ay mas lumalala kapag ang pagkain ay kinonsumo malapit sa oras ng pagtulog. At ang mga maanghang na pagkain ay kabilang sa pinakakaraniwang trigger foods para sa kondisyon na ito. Bukod sa epekto sa tiyan, may datos ding nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng spicy food at disrupted sleep patterns. Isang pag-aaral mula sa International Journal of Psychophysiology 2018 ang nagsuri ng epekto ng maanghang na pagkain sa tulog ng matatanda. Natuklasan nilang ang pagkain ng spicy meals sa gabi ay nagdudulot ng mas mataas na core body temperature na nakakabawas sa malalim na yugto ng pagtulog, slow wave sleep, at nagpapataas ng frequency ng micro-awakenings. Ang resulta ay pagkapuyat sa umaga at pakiramdam ng hindi pagiging ganap na nakapagpahinga. Ang mga matatanda na may kasaysayan ng peptic ulcer, acid reflux, o irritable bowel syndrome IBS ay mas madaling maapektuhan ng maanghang na pagkain. Sa mga kasong ito, ang pagkain ng sili o maanghang na ulam bago matulog ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, kabag, at hindi komportableng pakiramdam na umaabot hanggang umaga. Kung hindi maiwasan ang pagkain ng maanghang, inirerekomenda na ito'y kainin sa tanghali o maagang hapunan. Hindi lalagpas sa 3-4 oras bago matulog. Dapat ding iwasan ang sabayang pagkain ng maanghang at maaalat o matatabang pagkain sa gabi. Dahil ito ay triple ang epekto sa panunaw. Ang maayos na pagtulog ay mahalagang bahagi ng cognitive health, blood pressure regulation, at immune system ng mga senior. Sa makatuwid, ang simpleng hakbang ng pag-iwas sa maanghang na pagkain sa gabi ay isang praktikal na paraan upang maiwasan ang hindi kinakailangang iritasyon sa tiyan at magkaroon ng mas malalim at tuloy-tuloy na pahinga sa gabi. 7 prutas na mataas sa asido citrus fruit sa pineapple. Ang mga prutas gaya ng dalandan, suha, lemon, kalamansi, at pinya ay kilalang mayaman sa vitamin C at antioxidant. Bagamat mahalaga ang mga ito sa pang-araw-araw na nutrisyon, may mga pagkakataon kung kailan hindi ito inirerekomenda partikular na kapag kinakain sa gabi.
lalo na para sa mga matatandang may edad 60 pataas. Ang mga citrus fruits at pinya ay kabilang sa mga pagkaing may mataas na acid content. Ayon sa Journal of Gastroenterology and Hepatology 2018, ang mga acidic na pagkain ay may potensyal na magpalala ng acid reflux at heartburn, lalo na kapag kinain malapit sa oras ng pagtulog. Ang acidity ng mga prutas na ito ay maaaring makairita sa lining ng esophagus, at kapag nakahiga na ang katawan, mas madali para sa asido ng tiyan na umakyat papunta sa dibdib at lalamunan. Sa mga senior na may gastroesophageal reflux disease GERD, isang kondisyon na karaniwan sa edad na 60 pataas, ang pagkain ng citrus sa gabi ay isa sa mga pangunahing dahilan ng nocturnal reflux episodes. Ayon sa American College of Gastroenterology 2020, ang prutas na may pH level na mababa sa FAR tulad ng orange, grapefruit at pineapple ay dapat iwasan bago matulog dahil maaaring magdulot ng pananakit ng dibdib, pagkakagising sa gabi, o paulit-ulit na ubo habang natutulog. Bukod sa epekto sa pagtulog, ang sobrang acidity sa gabi ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan ng mga senior na may gastritis o mahinang digestive system. Ayon sa National Institute on Aging 2021, ang natural na produksyon ng mucus sa tiyan na nagsisilbing panangga laban sa acid ay bumababa habang tumatanda. Kaya't ang sobrang asido mula sa pagkain ay maaaring magdulot ng discomfort, kabag, o maging ng mild ulcer symptoms kapag hindi napigilan. Mahalaga ring tandaan na ang ilan sa mga citrus fruits ay may di inaasahang epekto sa ilang gamot na karaniwang iniinom ng matatanda. Halimbawa, ang grapefruit ay kilalang may interaksyon sa ilang blood pressure medications at statins. Ayon sa U.S. Food and Drug Administration FDA 2020, kapag kinain sa gabi kasabay ng gamot, maaari itong magpabago sa metabolismo ng gamot at magdulot ng sobrang bisa or side effects. Dahil dito, inirerekomenda na ang mga matatanda ay iwasan ang citrus fruits at pineapple sa loob ng 3-4 na oras bago matulog. Kung nais pa rin kumain ng prutas sa gabi, maaaring piliin ang mga low-acid fruits gaya ng saging, mansanas peeled, o peras na mas banayad sa tiyan at mas ligtas sa mga may digestive sensitivity. Ang pag-iwas sa sobrang asidikong prutas sa gabi ay makatutulong hindi lamang sa pag-iwas sa reflux, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng maayos na pagtulog, mas ligtas na digestion, at epektibong paggamit ng mga iniinom na gamot. Isa itong simpleng hakbang na makabuluhan sa pang-araw-araw na kalusugan ng mga senior. 8 mga pagkaing dairy sa gabi gatas, keso, yogurt. Ang mga pagkaing dairy tulad ng gatas, keso, at yogurt ay karaniwang itinuturing na bahagi ng malusog na dieta. Sa ilang kaso, ang mainit na gatas ay ginagamit pa bilang natural na pampatulog. Gayunpaman, para sa mga matatandang may edad 60s pataas, hindi lahat ng dairy ay angkop kainin sa gabi, lalo na kung may kasaysayan ng lactose intolerance, acid reflux, o panunaw na mabagal. Ang pangunahing issue ay ang pagkakaroon ng lactose, isang uri ng asukal na matatagpuan sa gatas at mga produkto nito. Ayon sa National Institutes of Health NIH 2021, tinatayang halos 30% ng mga nakatatandang Asyano ay may varying degree ng lactose intolerance. Sa ganitong kondisyon, ang katawan ay kulang sa enzyme na lactase na tumutunaw sa lactose. Kapag kinain o ininom sa gabi, maaring magdulot ito ng bloating, kabag, abdominal cramping, o pagtatae mga sintomas na maaaring makaabala sa tulog
o magpahina sa katawan sa araw ng susunod. Bukod sa lactose, ang fat content ng ilang uri ng keso at full cream dairy products ay maaaring mag-trigger ng acid reflux kapag kinain malapit sa oras ng pagtulog. Ayon sa American Gastroenterological Association AGA 2020, ang mga matatandang may gastroesophageal reflux disease GERD ay mas sensitibo sa mga high-fat dairy products dahil ang taba ay nagpapabagal sa gastric emptying at nagpapaluwag sa lower esophageal sphincter na maaaring magdulot ng pag-akyat ng asido sa lalamunan habang nakahiga. Ang ilang senior din ay may delayed gastric emptying dahil sa edad o kasalukuyang iniinom na gamot gaya ng calcium channel blockers o anticholinergics. Ayon sa Journal of Neurogastroenterology and Motility 2019, ang pagkain ng dairy sa gabi ay maaaring magdagdag ng kabigatan sa tiyan at magdulot ng hindi komportableng pakiramdam habang natutulog. Gayunman, hindi lahat ng dairy ay kailangang iwasan. May mga uri ng low lactose or lactose-free products na mas angkop sa senior at maaari pa ring makatulong sa kalusugan ng buto at pagtulog kung tama ang uri at oras ng konsumo. Ayon sa Journal of the American Geriatric Society 2020, ang unsweetened, low-fat yogurt ay maaaring makatulong sa digestion kung kinain sa umaga o tanghali. Ngunit hindi inirerekomendang kainin malapit sa oras ng pagtulog kung may kasaysayan ng kabag o reflux. Dahil dito, para sa mga senior, mahalagang kilalanin ang sariling reaksyon sa dairy at iwasan ang pagkain nito sa gabi kung nagdudulot ito ng kabigatan sa tiyan o hindi komportableng pakiramdam. Kung nais uminom ng gatas bago matulog, mas mainam na piliin ang lactose-free, low-fat, at uminom ng maliit na dami lamang, halimbawa, kalahating tasa. Sa kabuuan, ang tamang pagpili at timing ng pagkain ng dairy products ay may malaking epekto sa kalidad ng pagtulog at kalusugan ng pagtunaw sa mga matatanda. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa dairy foods na hindi angkop sa gabi, may iwasan ang discomfort, disrupted sleep, at digestive distress, mga bagay na kritikal para sa pang-araw-araw na ginhawa at kalusugan ng mga senior. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangang tanggapin ang madalas na paggising sa gabi, kabag o hindi komportableng pagtulog. Sa katunayan, sa pamamagitan ng tamang pagpili ng pagkain sa gabi, maraming karaniwang suliranin ng mga senior tulad ng alta presyon sa gabi, acid reflux, at insomnia ay maaaring maiwasan o mapagaan. Mahalagang tandaan na habang ang ilang pagkain ay mukhang ligtas o kahit pa masustansiya, ang oras ng pagkain at kondisyon ng katawan ng isang senior ay malaking salik sa epekto nito. Ang katawan sa edad 60 pataas ay mas sensitibo, mas mabagal ang panunaw, at may mas matinding tugon sa mga stimulant o acidic foods. Kung nais ninyong mapanatili ang maayos na tulog, normal na presyon ng dugo, at kalusugan ng tiyan habang natutulog, iwasan ang 8 pagkaing tinalakay natin sa video na ito. Sa halip, piliin ang mga pagkain na magaan sa tiyan, mababa sa asukal at asin, at walang caffeine o acidity sa gabi. Para sa mas maayos na kalusugan araw-araw, kumonsulta sa inyong doktor o dietitian bago magpalit ng anumang bahagi ng inyong diet, lalo na kung kayo ay umiinom ng maintenance na gamot. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang impormasyon ukol sa kalusugan ng mga matatanda. I-comment din ang pinag-ingatan ko ang aking katawan bilang tanda ng inyong commitment sa mas maayos na pamumuhay.